Magandang araw mga bata! Para sa ating homeroom guidance, ikalawang markahan, Module 4. Ang ating paksa, Making it Proper, Making it Great. Sa katapusan ng module na ito, ikaw ay inaasahang natutukoy ang nararamdaman batay sa mga karanasan. Nasasabi ang iyong tugon sa iba't ibang sitwasyon. At nababanggit ang mga aral na natutuhan mula sa isang karanasan sa tahanan o paaralan. Ang mabuting pakiramdam ay bunga ng magagandang bagay na nangyayari sa ating buhay. Minsan, ang ating damdamin ay batay sa ating desisyon. May mga bata na hindi masaya sa kanilang kwaderno, lapis at gamit pansining. Sa kabilang banda, may mga bata na masaya at nagpapasalamat kahit na lumang kwaderno, gamit na lapis ang kanilang ginagamit at kahit na sila ay walang pangkulay na magamit. Kung ano ang ating nararamdaman ay depende kung paano natin haharapin ang sitwasyon. Gayunpaman, normal lang din na kung minsan ay hindi maganda ang ating pakiramdam sa isang sitwasyon. Ang ating mga magulang, tagapag-alaga, o nakakatanda ay laging nariyan upang tayo ay tulungang harapin ang iba't ibang sitwasyon sa ating buhay. Para sa Let's Try This, suggested time allotment ay 10 minutes. Sa isang bond paper, kopyahin ng chart. Ang mga sitwasyon ay nakasulat sa unang column. Sa tabi ng sitwasyon, iguhit ang simbolo na nagsasaad ng iyong nararamdaman sa bawat sitwasyong nakasulat. Pumili sa mga sumusunod na simbolo ng damdamin. Sagutin ang mga tanong pagkatapos sagutan ang pagsasanay. Narito ang mga simbolo. Ang masayang muka ay para sa masaya ako. Ang puso ay gusto ko to. Ang X ay hindi maganda. Ang araw ay mahusay at ang malungkot na muka ay para sa malungkot ako. Narito naman ang ating chart. Narito sa unang column ang sitwasyon at pahayag. At sa ikalawang column, makikita naman dito ang salitang simbolo kung saan nyo isusulat ang inyong sagot. Number 1, manatili sa bahay kasama ang iyong pamilya. Number 2, walang face-to-face na klase. Number 3, sundin ang social distancing sa mga kaibigan at kapitbahay. Number 4, kumain ng masustansyang pagkain upang mapanatiling malakas at malusog ang pangangatawan. At number 5, gumawa ng mga gawaing bahay. Narito naman ang mga tanong na inyo ring sasagutin. Number 1, naging madali ba sa iyo na tukuyin ang iyong nararamdaman sa mga ibinigay na sitwasyon? Bakit? Number 2, sa palagay mo ba, ang iyong mga kaklase ay mayroon ding sagot katulad sa iyo? Bakit o bakit hindi? Para sa Let's Explore This, suggested time allotment ay 20 minutes. Kopyahin ang diagram sa isang bond paper. Sa loob ng diagram A, sumulat ng isang sitwasyon na iyong naranasan sa community quarantine. Sa loob ng diagram B, isulat ang iyong naging aksyon o tugon sa sitwasyong iyong isinulat. Pagkatapos ay kulayan ang hugis ayon sa napili mong kulay. Sagutin ang mga tanong sa ibaba pagkatapos ng pagsasanay. Narito ang halimbawa. Para sa diagram A, ang ating sitwasyon, hindi makapaglaro sa labas dahil sa community quarantine. Ano naman ang naging aksyon? Ito ang isusulat sa diagram B. Ang sagot ay makipaglaro sa mga kapatid sa loob ng bahay. Yan lamang ang halimbawa mga bata. Kayo naman ang magsusulat ng inyong sariling sagot. Narito naman ang mga tanong. Number 1, maganda ba ang naging pakiramdam mo sa iyong isinulat na reaksyon o tugon? Bakit? Number 2, bakit kailangang tumugon ng maayos sa isang sitwasyon? Para sa Keep in Mind,
Suggested time allotment ay 30 minutes. Ang pagtugon ng maayos sa sitwasyon, bawat araw ay makapagpapasaya sa iyo. Kasama dito ang pagtulong sa iyong magulang, pag-aalaga sa iyong kapatid o kamag-anak, at pag-aaral ng mabuti. Ang mga simpleng bagay na ito ay makatutulong sa iyong pagiging mabuting tao. Narito ang ilang paraan upang ikaw ay maganyak na gumawa ng mabuti sa bahay at maging sa paaralan. Number 1, maniwala na magagawa mo ng wasto at maayos ang mga gawain araw-araw. Number 2, bawat aksyon, pagtugon na gagawin mo ay mas mapapalapit ka sa iyong mga pangarap. Number 3, alamin ang aral na naidudulot ng bawat karanasan. Number 4, gawing inspirasyon ang iyong mga karanasan upang mapabuti ang iyong sarili. At number 5, gumawa ng masasayang alaala araw-araw. At para sa You Can Do It, suggested time allotment ay 30 minutes. Gumupit o gumuhit ng larawan na nagpapakita ng pangyayari na pumukaw o naging inspirasyon mo para gumawa ng tamang aksyon o gawain sa kasalukuyang community quarantine. Sumulat ng isang pangungusap tungkol dito. Gawin ito sa isang short typewriting. Para sa What I Have Learned, suggested time allotment ay 15 minutes. Hingi ng tulong ng iyong magulang o kasapi ng mag-anak para maisagawa ang gawaing ito. Kopyahin sa isang short typewriting ang diagram sa ibaba. Sa bawat bilog, isulat ang iyong natutunan sa module na ito. Narito mga bata ang diagram. Para sa Share Your Thoughts and Feelings, suggested time allotment ay 15 minutes. Kumpletuhin ang mga pangungusap sa ibaba. Number 1, natutunan ko. Number 2, sa palagay ko, ang aking mga karanasan ay. At number 3, ipagpapatuloy ko ang mga paggawa ng mabuti at buong husay dahil. At dito nagtatapos ang ating aralin mga bata para sa homeroom guidance. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam!